So ayun na yung aking mga disclaimer, no. I have a little bit of headache at the moment, but thank you Lord na naitawid natin kasi ayoko talagang i-cancel yung webinar na to. I was actually up in the ER hanggang 2:00 ng hapon. So I was like, huy, ka-cancel ko ba? Pero kasi alam ko ang dami talagang naghihintay. And then nagpahinga lang ako ng konti. And then wala akong internet. So yes, show up pa rin. Let's still show up. Ayan. So why you are not earning with AI yet and how to fix that today. So can you please type number 4 if you are a freelancer? And type number 5 if hindi ka pa freelancer. Para lang alam ko yung freelancer as in may client to 4.5. Type number 6 kung meron kang existing client ngayon. And type number 7 kung gusto mong mag-freelance. Oh, marami may mga client. Oh, okay, very good. Marami may mga client. 7 kung gusto mong mag-freelance pero wala pang client. So the webinar, yung focus ng webinar na to kasi ang AI marami siyang pwedeng ikutan, di ba? Hindi lang naman siya for our industry, as in sa lahat, medical, meron pang isang I was so amazed by this. This was a news I encountered when I was creating the off-con slides. Si DeepMind, isa siyang medical field na na-identify nila lahat ng mga existing proteins sa buong mundo. Ginagawa nila to for like 50 years already. Like they're trying to map the protein for 50 long years. Nagawa siya ng AI in 3 months. Can you believe that? And yung mga nadedetect na yung mga cancer na hindi na kayang madetect ng mga radiologists before. It's so amazing. We're living in a very good time. How many of you here hate AI? Paki-type nga, number 8. Do you hate AI? Meron siguro dito yung, sino naman, okay. Sino dito yung mga nawal? Oh, si Marge, really? Sige, baka mabago natin yung mind ni Marge ngayon. Meron po ba ditong mga nawala ng trabaho gawa ng AI? Yan. So sa off community may mga nakakita tayong post na ganyan left and right. Hindi man karamihan pero may mga paunti-unting posts like that. So this topic is really going to talk about AI and freelancing and how we can actually fix that today. And bibigyan kita ng list ng 20 AI-powered income opportunities for Filipino freelancers. If you stay up until the end of this webinar, I am going to give you a copy of my slides para hindi nyo na siya isulat, para hindi na kayo magsulat. But you can feel free to take a screenshot as well. Okay, so mag-inventory muna tayo. Number 1, alam mo ba talaga yung AI? Kung alam mo, um, hi baby, pa-mute po sila, mute all that yan. Allow participants. Baby, mamaya na tayo mag-duet. Ayan, so, can you please type, ano yung mga favorite tools mo ng AI? Sige nga, sige nga. ChatGPT, of course, number 1, the most popular of all. Oh, Koala AI na target ng ads. Parang minute ko na lahat. Sa akin ba nanggagaling yun? What do you want? Mute all. Okay. Okay, okay. So, hindi ko alam yung Raspberry, to be honest. Copilot, ChatGPT, okay. Nagagamit mo ba siya sa business? Yes or no? Yes. No. Kumikita ka na ba gamit yung AI tools? Maybe na. No, yan. Dito sa number 3, dito na tayo nagkakatalo, no? So sa number 1, parang raise your hand if you know AI, di dami magtataas ng kamay. Lahat naman tayo, di ba? Minsan ginagamit natin si ChatGPT as a Google search. And there is nothing wrong with that kasi doon naman talaga nagsimula ang lahat, di ba? Pero pagdating na sa number 3, kung kumikita na ba tayo gamit yung tools, like like for example, kasi si AI, hindi ka naman kikita sa kanya just by using AI. Tama. Kailangan mo siyang i-partner sa isa pang tool. Katulad ng internet, hindi ka kikita dahil may internet. Does it make sense? So you need AI, pero you need another skill set for that.
Yun. So, karamihan ng mga tao, hindi na ma-maximize. And even me, to be honest with you, no, ginagamit ko siya, yes. Kumikita ako sa kanya, yes. Pero hindi para sa akin kasi sobrang bilis talaga ng advancement ng AI. How many of you believe that, no? Natatandaan niyo ba na yung mga unang generation natin ng images, pag nag-run ka ng AI image, mga 6 yung daliri ng tao. 7, 'di ba? Tapos halatang AI. That was just 2 years ago, 3 years ago. Pero ngayon, kapag tinignan mo yung mga video generation, no, parang matatalo na yung Disney, tsaka yung mga Marvel Studios sa sobrang galing niya talaga. And hindi mo na minsan ma-recognize kung sino yung AI and yung totoo. And to be honest with you, lagi nating naririnig nyo to, this is the worst AI ever. Right? So, 5 years from now, imaginein mo kung gaano na ka-advance si AI. Yan. Right? Okay. So, next question, last question yan. Ilan sa atin ang masasabi nating wala pa? On a scale of 1 to 10, how many of you could say na, rate it kung gaano mo na ma-maximize si AI? Pagdating sa pera ha, we are talking about money here right now. Hindi lang siya, nag-explore ako ng AI. So, how many of you would honestly say na, I can confidently say na nagagamit ko siya sa business ko? On 1 to 10, gaano mo siya na ma-maximize? Patingin ng crowd natin. Look at the answers, right? I would say kahit ako 6, siguro I would rate that. Kasi ang dami talaga, ang daming mga ano, no? And I will never, just a disclaimer too, no? I will never position myself as like the authority sa AI sa Pilipinas because ang dami talagang pwedeng i-explore and ako din kahit ako hindi ko pa siya talaga na-explore ng lahat. But I'm a believer na itong panahon na 'to is the best time ever na maintindihan natin talaga siya, na ma-incorporate natin siya sa buhay natin at sa business natin. And I will, inaalalayan ko kasi ito yung talk ko sa Ofcon. Pero ano, talagang nandun tayo sa era na pinakamaganda talaga dahil ito na yung pinakamagandang advancement ever sa history ng ating mundo ng Pilipinas, no? And the entire world. So what is happening right now? So number one, sa freelancing, I'm gonna speak in the context of freelancers, no? The tasks are being replaced. Tama? Content writing, admin, customer service. Ito yung mga repeatable tasks, yung mga paulit-ulit na ginagawa. AI is doing it faster and cheaper. Ang kalaban mo dito is a $20 subscription. How much is Claude? $20, di ba? Mas mataas na kasi yung subscription ko sa kanya ngayon. Si Manus, yun, mga ganun, no? 600 GPT, $20. So, a lot of clients are actually replacing Filipino freelancers. And freelancers in general because of AI. And yung teams, no, clients are reducing headcount. I've seen this a lot of time kahit sa community. Kasi syempre kasi nag-sharing tayo, di ba? So there are people who are sharing na dati 20 sila, ngayon 5 na lang yung tinira ni client kasi yung iba fully automated na, pina-delegate na kay AI, di ba? Very common. Kahit si Meta, I think 8,000 people yung na-layoff ni Meta dahil parang hindi siya 8,000 agad pero parang naging by batch siya. Tapos nag-fully focus na si Meta kay AI. Si Meta na yun ha, 'di ba? So how exposed are we in terms of, yung mga trabaho natin dito sa Philippines? And demand is shifting. Task-based is shrinking. Strategic AI augmented work is growing really fast. 3 ko I'm ano po, may question, how old are you? I'm 41 po. Ayun. Alright, so let's go to the 20 opportunities. So ito, most kasi ng mga freelancers, ito yung question sa akin. So kaya ginawa ko siyang slides. We're going to go through the opportunities. It could be a little boring for you, but I'm gonna go straight to the point. Ano yung mga pwedeng pagkakitaan ngayon? Kasi ang daming nagtatanong, paano ba kumita? Paano ba tayo magta-transition from the ordinary virtual freelancer or data entry or content manager or social media? Paano mo siya i-incorporate sa AI? So ito na. Are you ready?
I-group ko to siya according to your skill. So number 1, can you please type 1 kung ikaw ay magaling magsulat or mahilig kang magsulat if you are a words person. Ayan, so si John. Hi John! Hindi ka ate ng off ko no kasi malayo. Mahilig. Ayan. Pwede natin gamitin yung hilig natin. Ayan. So these are the possible job descriptions that you can transition to. Wow, 153. Shout out. Hello guys, 153 million tayo ngayon dito sa Zoom. Grabe na miss niyang mag-webinar tayo, no? Ang dami natin. Ayan, so AI content writer. Tapos nilagay ko na rin dito yung I'm not gonna read them all na screenshot. If you want to, take a screenshot. If ayaw mo, mamaya ibibigay ko naman sa inyo yung slides nito. So just enjoy the presentation. So hindi ka na lang SEO specialist. You are an AI-powered podcast producer or digital content creator. Ayan. So isa-isahin ko. Ito yung mga skills na po pwede nating magamit no, sa AI. If you are a content writer, at napakarami naman ito. How many of you here are copywriters? Can you please type number 4? Galing ka sa yun ang pinagkakakitaan mo. Ayan, si Jeffsen. Si John, copywriter ka dyan, no? Ayan. Sino pa? Iba. This is a very high income skill. Tama ba? Magpalibre tayo kala dyan. Kila Nadine. Ayan. Magkano ang ngayon? Ang rating ng isang copywriter? Yung yung premium. Oh, sige, na lang. Mid-range and very premium. Magkano ang kinikita? Tinanong yung sweldo. Nagpalibre. Ayan. So, siguro mga per project, no? 100,000, 200,000. Yan. So, ngayon, tanungin ko yung mga copywriter, naniniwala ba kayo na you will be replaced by AI? Kasi ako, meron akong GPT na ginagamit na sobrang specialized niya na kaya niya yung trabaho ng isang copywriter na mahal talagang maningil. Huge challenge. Ayan. So, pwede naman, pwede pa rin tayong maging copywriter kasi kailangan pa rin naman ng mga business owners ng copywriter, lalo na yung mga hindi marunong talagang tumingin ng isang magandang copy. Tama? Kasi tayo very exposed na tayo sa alam natin yung magandang copy, alam natin yung kikita talaga, yung bebenta. Pero for the clients, they still need us. Okay? So, I just wanna let you know that my position here is hindi ka papalitan narinig yun naman to, hindi ka papalitan ng AI. You will not be replaced by AI, but you will be replaced by someone who is using AI. And I do not hate AI. Obviously, tinuturo natin siya, pero I want you to really use it as your best friend, no, na copywriter ka, turbo, kumbaga naka-turbo. Ayan. So sa content writer, ito, hindi ko na babasahin lahat kasi nandiyan naman sa screen ninyo. Yung mga skills needed natin dito is Claude, ChatGPT. Strong writing instincts. Let me just ask you, yeah, hired ako to humanize yung copy. Yes, exactly. Kapag alam mo minsan, obvious din yung paggawa ko, pag sa AI ang gumawa di ba? So may mga clue, may mga technique. Example, I'll share with you a hack. Nilalagyan ko siya ng exclusion. Do not use M dash. 'Di ba? Mapapansin niyo yung iba gumagamit. Pag may mga dash na gano'n, alam mong AI, yung mga hindi na nag-edit. No, guys, pag ginamit natin si AI, ano pa rin, babasahin pa rin natin, lalagyan mo pa rin ng sarili mong energy, lalagyan mo pa rin ng sarili mong voice, and pwede mong i-train si AI para magamit niya yung sarili mong voice. Kaya minsan, kahit na AI yung nagpo-post in my behalf, hindi mo siya mahahalata kasi ako pa rin yun. Kumbaga, tama? I used to use 'di ba? Oo. Pero ngayon, meron ng gano'n, you could exclude na, wag mong lalagyan ng M dash or something like that. So, how many of you are familiar with Claude? Familiar, type number 1. Very good at Claude, type number 2. Yan, so napapansin natin, no? Yan. Oo, need pa rin pa ipa-proofread. I would like you to also watch the chat kapag ka nagtatanong ako para nakikita natin yung crowd natin. So, a lot of us are familiar with Claude. Yeah, familiar, but we're not very good with Claude. So, ang isa siguro sa mga homework ninyo sa akin ay aralin talaga natin siya kung paano siya magamit. Do you know that Claude is better than ChatGPT now?
Endless learning with Claude, exactly. Yes, dati si ChatGPT din yung favorite ko. Pero ngayon, dati si ChatGPT sa research and writing. Tapos, ginamit ko si Gemini pagdating sa images and video. Images. Sa video kasi sila Hazen. Tapos eventually nagpalit na naging si ChatGPT for some reason gumaling siya sa image. Napansin niyo ba? Ang galing niya na ngayon gumawa ng image more than Gemini. Pero si Claude, iba siya magsulat. As in, iba siyang magsulat. Iba yung research niya. For images, wave speed is better. Oh, thank you for sharing, Queenie. Hindi ko familiar si wave speed. So ang daming tools no. Ay, number one pa lang tayo, dal ni Coach. Isa pa sa mga natutunan ko kay Peng Joon kasi umattend ako ng mga masterclass ni Peng Joon. Ito yung isa sa mga favorite ko na sinabi niya. Huwag kayong ma-obsess sa tools. Kasi sila ChatGPT, si Gemini, lahat yan lilipas naman yan, 'di ba? Katulad ng mga naunang software sa mundo. Kasi yung iba parang they're obsessing like, mas maganda to, ito yung aralin mo. Sa sobrang dami na confused ka na talaga. Pumili ka lang ng dalawa or tatlo na tools. You don't need everything. You just have to be very good at it, that ma-master mo siya talaga. Kasi pare-pareho lang naman din sila ng karamihan ng, you know, yung mga tasks niya. So, I mean, as a beginner, siguro mag-focus tayo dun sa saan mo talaga gustong maging master. Sino yung palagi mong gagamitin? You don't need 50 AI. You don't need 50 tools. Just 2, 3, 4 is enough. Kasi malilito ka talaga hanggang sa hindi mo na siya talaga na-execute. Tama? Okay. Next, goods din si Excel formulas and codes sa Claude. Tama. True, true, true. GPT is better image with images and presentation. Correct. Ayan, so AI SEO specialist. Ayan, so dito may pag-asa pa yung mga nasa SEO, no? Hindi tayo mawawala ng trabaho, pero you will now be transitioning to becoming an AI SEO specialist. Sino mga SEO dito? Type number 5. May mga ano ba tayo dito? Hindi ako, tinry ko yung SEO, pero nabore ako. Hindi ko alam, parang mas gusto ko yung ibang ano. Si Dan yes, I like si Dance too. Yes, yes. Is consistent with the training. Magaling ang si Dance, no? Mamaya try ko, ipapakita ko sa inyo yung ano, hala, your internet is unstable. Okay pa ba ako? Kinakabahan ako sa date. I-data kumapit ka. Ayan. Thank you, Gidi. Okay, next. Brief outage, but you're back. Ayan, thank you. Hindi ko na inon yung wifi kasi pinatay ko talaga yung wifi kasi there's a tendency na kumonek siya doon and mas magkagulo-gulo yung connection ko. So I'm really running on data right now. Anyway, ayan. So email marketer, hindi ka na lang normal na email marketer, no? Magkaiba yung kanina, yung copy at saka yung email. So this one is AI. So screenshot. Ayan. How many of you are familiar with email platforms like how do you pronounce this? Klaviyo or Klaviyo? Klaviyo. Ginagamit namin ito sa Shopify pero hindi ako fully integrated sa Klaviyo kasi I have a team na nagra-run ng email marketing for me. Yan. So si GHL, yes, I would say very, very proficient ako sa Mailchimp user. Okay pa ba ang Mailchimp ngayon? May Mailchimp pa ba? Ayan. Okay, next. AI translator and localization. Yan. So screenshot again, I will not discuss a lot because it's already here. Yan. So pwede rin natin siyang gamitin. Podcast and YouTube producer. Pwede rin. I think nakalagay dito yung rate sa gilid. Sa top right ninyo, makikita natin kung magkano yung possible rating niya. Digital product creator. Ayan. So Canva, of course, everybody knows Canva here. Pagdating sa platforms, sa Gumroad, sa WOP, and sa Stan Store, ang recommended ko dito is WOP. Nagamit ko na siya at ginagamit ko siya ngayon. What I like about WOP is very integrated na lahat ng mga platforms nga. Kasama na rin dito yung payment processor kasi ito yung pinakamalaking problema ng Filipino pagdating sa paggawa ng mga digital products. This is where I am. This is the route I chose, digital product creator. If I have time later, I'm gonna show you yung mga products na ginawa ko.
Do you know that, and I'm very passionate about this, kaya awatin niyo ako pag nagdi-discuss ako ng digital product creator. Do you know that you can actually sell ebooks and courses around the world, not only in the Philippines? So yes, I can and I do sell that. Hindi lang sa Philippines. I partner with other nationalities. I'm aiming to penetrate for the lack of better, infiltrate Russia, yung mga Russian creators, yung mga nasa hindi kasi sa US very very saturated. Yan, mga Russia, Singapore, ganyan. So you can sell worldwide. And if you would like to choose this path, yung digital product creator, I can help you on this route. So yan, pwede kang gumamit ng WOP. And most of the digital product creation na ginawa ko po is like 80% AI and 20% me. Yan. So kung nakita niyo yung My Day ko kahapon, gumawa ako ng isang product na worth 40 minutes, nagawa ko siya lahat-lahat. Kasama na yung website, kasama na yung linking and everything. So it's a very good thing talaga to have. I really like that one. Okay, next. Bucket number 2. If you are a systems and tech person, do you belong in number 2? Type number 2. Ikaw ba ay mas systems na tao? Yan, organisado ka ba? At saka techie, yan, matek. At I'm actually a mix of one and two. Nandun ako sa digital product creator. So sa lahat ng binanggit ko kanina, nandun ako. Tapos eto, dito din, mas marami akong task. Kung ako ay isa freelancer, pasok ako dito sa systems and tech. Ayan. So, AI automation. Ito, napaka-popular, no? Ayan. So, kung meron kayong mga outdated na tasks or skills as a freelancer, I would really highly suggest na mag-focus kayo dito sa bucket number 2 kasi nandito talaga yung pera. Nandito yung marami talaga yung demand. So, ayan, katulad yan, mga high level, di ba? AI chatbot builder. Sobrang dali lang gumawa ng chatbot. Can you please type number 4 kung marunong na kayong gumawa ng chatbot? And number 5 kung hindi pa. Tama ba yung tanong ko? Naghang ako doon. Number 4 kung marunong ka na, number 5 kung hindi pa. And do you know how to make a chatbot? So you can use ManyChat here. I use high level. Tinuro ko to sa Take Off Summit. Sobrang dali lang niya, guys. As in talagang wala pang 1 hour. And then you can sell it. Sell it to business owners. So, ang isa sa mga route na alam niyo kung bakit saturated na yung mga yung industry natin sa freelancing. Kasi nagsisiksikan lahat ng mga freelancers sa Upwork. Nandun lang kayo lahat. Ang laki-laki talaga nung bucket. Kumbaga, isang peranggot lang, nandun nag-apply kasi nga, hindi naman natuturo din na maraming choices. And sino dito sa inyo yung ayaw nyo na ng mga US clients? Like, pagod na kayong magpuyat. Gusto nyo yung normal na routine na lang. Type me. Yung coach, gusto kong gumising ng alas 6 ng umaga. Di ba? Na ayaw nyo ng, ako bumabalik kasi ako sa, sa US time zone na yan. Pwede kayong mag-serve sa mga Filipino business owners. And this is actually my aha moment last January. Sorry guys, sa medyo kwentuhan lang yung webinar. I don't wanna be very heavy kasi yung webinar natin. I just really wanna talk to you. Yun, na-miss ko rin naman mag-live webinar ng ganito. Ayun, so ang isa sa mga realization ko, ang daming business owners. Dito sa Pilipinas, huwag ka nang lumayo. As in, they're more than willing to pay a lot of money. I forgot her name, but I spoke to one person, naging estudyante ko siya noong January. She's a business owner. Kung nandito ka, ma'am, I love you. Ikishika lang kita kaunti. She paid 500,000 pesos to a person para turuan siya ng AI. Sabi ko, ma'am, sana ako na lang yung kayo. Hindi na ano ka siya, nakapag-enroll na siya bago ko pa siya nakilala. Ayan. So kaya nung nagturo ako sa kanya, na confused siya kasi dalawa na yung naging mentor niya. Sabi ko, hindi ma'am, i-execute mo muna yung una mong ginawa bago natin i-execute yung sa akin kasi dalawang systems kasi. Sabi niya, paano kaya to? Naguluhan na siya. But that's just one person. And there's a lot of business owners in the Philippines. Create kayo ng chatbot, create kayo ng mga automation, create kayo ng app. Oh my God, sumasabog niyo yung utak ko. Mag-create kayo ng app using Claude. Tapos, ibenta niyo siya sa iba. Kahit one-time deal. So, there are two ways for that. Pwedeng retainer
na ikaw yung may control nung ano nung system, tapos bayaran ka niya monthly, let's say 3,000 pesos, 5,000 pesos. Kumuha ka ng 10 ganun, eh magkano na yun, 'di ba? Magkano yun? 5,000 times 10. Or kung masyadong mahal yung 5,000, benta mo na lang sa kanya ng one time, big time. O ma'am, ibebenta ko sa'yo ito. I usually charge yung chatbot. Ayun nakalagay yung 30,000 to 80,000 per month. And yes, I'm not kidding you, these are really being paid like that. Kasi yung mga business owners, they would kill for this. They would love to have this. Meron silang system, pero hindi nila kayang mag-aral katulad ng ginagawa mo dahil hindi sila freelancer. They have a business. They're very, very busy. So, pwede kayong mag-alok talaga ng mga ganito sa ano sa Philippines. If you don't know where to start, number one sa mga groups, pwede kayong mag-alok. For example, sa mga spa, hanap lang kayo o kaya i-google nyo lang yung mga spa, gawa ka lang ng sample, tapos ipakita mo sa kanila yung demo, yung portfolio, and if they like it, and I'm pretty sure magugustuhan nila kasi powered by AI na yan, benta mo sa kanya. Tapos kapag syempre yung spa may mga kakilala din yan na mga kaibigan nila, pag nakita, ang ganda naman ng system, syempre i-refer ka nila. Tama ba? Nagkakaroon ba kayo ng aha moment kung paano kakikita ng pera? Ang daming paraan, napakaraming options, guys. Yan, so pwede ka maging prompt engineer, AI lead Zen, HR assistant, and systems consultant. Punta tayo sa mga details niya. Ito, this is actually my field as well. So AI automation specialist. Last 2024, naging admin po ako ng GXL certified admin. So maganda siya. If you're familiar, marami mga nagtuturo ng automation specialist na mentors natin sa Philippines. This will also be discussed in OFCON heavily. So attend kayo ng OFCON para makita nyo kung paano siya ginagawa. Pag-build ng The problem with app building is it gets addicting. Exactly. Oh my God, John, I agree with you. Kahapon ba yun or nung isang araw? Saka naubusan ako ng ng token. Magastos, no? Pero it's worth it eh. It's an investment talaga. I spent about $200 yata ng pero sobrang, yes, I agree with you. Sobrang siyang addicting. If once you start, you'll never stop talaga. And then you sell it. I want you to become really specialist on that. Anong Tagalog ng specialist? Dalubhasa, magpakadalubhasa tayo rito. Tapos ibenta nyo siya. Kahit sa Philippines lang, ang daming client sa Philippines. Huwag na kayong lumayo para makagising kayo sa oras na gusto ninyo. Ayan. Na-screenshot nyo na to, automation specialist. Hindi nyo kailangan ng US clients. Dito sa Pilipinas pa lang sabog na to. And I don't believe you will need 100 clients naman. Kasi sa 10 pa lang baka okay ka na. Alam mo yon. Ayan. So si Zapier, si Go High Level. AI chatbot builder, ito yung sinasabi ko kanina, you can use, sa high level, pwede rin siyang gamitin. Merong builder si high level na kasama na. So what I like about high level is it's a all-in-one platform din siya for $97 a month. Tatlo na yung sub-account nun. Pwede mo siyang gamitin. So, kung meron ka ditong mga kasama na ubusan ng token, totoo Mark, grabe no, addiction lang. So, kung meron ka ditong mga kasama na gustong create ng high-level account nila. So, you have 3 sub-accounts. Isa lang naman yung sub-account ang kailangan mo kung isang business lang muna. So, yun. So, divide nyo na lang yung $97 into 3 people. Shout out to 160 people na nandito. Thank you. Okay lang ba kayo? Are you enjoying this? Puro lang, no? I just, sobrang lang, mababa. I don't wanna be very heavy kasi unang webinar to. Baka mamaya, magdugo yung utak nating lahat. Tsaka iba-iba kasi yung background natin. Pero once we go and talagang creation mode, yon talagang medyo heavy na yon. Ayan, thank you. Oo, lang muna, I just wanna get the feel of the crowd kasi this is the first webinar nga and yeah, nothing too heavy. Prompt engineering for business, yan, take a screenshot of this one. Yes, and most importantly, thank you guys. Very informative. Salamat. Gusto ko lang, una kasi gusto ko magbigay ng perspective sa inyo. Gusto kong basagin yung myth na
mapapalitan ka ng AI kasi ang dami kong naririnig talaga na ganyan sa community natin. So once and for all, sabihin na natin, no, hindi ka mapapalitan ng AI. Actually, pag tinanong mo yung mga freelancers na gumagamit ng AI, kung kumusta sila, mas napabilis talaga yung trabaho nila. 'Di ba? You agree? Mas mabilis naman talaga yung trabaho. Nasa sayo naman talaga yun kung papalitan ka o hindi. Magpapapalit ka ba sa kanya, 'di ba? So, sa industry natin, meron talagang, kumbaga sa kada era, may mga namamatay na ano eh, na trabaho, 'di ba? And may mga umuusbong, Tagalog, umuusbong. May mga um, industries that are being born out of the new innovation na nangyayari. Tama? Sprout. This is for any niche, no? Yes, yes, for everybody. Yes, for every niche. Mabuti na lang wala sila Garrison dito. We can speak in Tagalog. Okay, next, AI HR recruitment assistants. How many of you here are in the field of HR? Yung prompt engineering for business. Yes, yes, may question tayo dito. Nasa na siya? Ayan. So pwede. You train business teams to use AI, kahit nasaang business siya. Yan. If you would like to take a screenshot, you can. So ito ang sinasabi niya dito is kailangan mo ng ChatGPT, Claude, and Midjourney. How many of you are familiar with Midjourney? Nung unang labas ng Midjourney, nabaliw talaga ako dito. As in, I was spending like 4 hours a day, 5 hours a day, really looking at Midjourney. Are you familiar with that? Ang ganda niya, as in talaga. Mamaya, Google niya Midjourney. May mampupuyat dito, mamaya kaka-explore ng AI. Pero hindi ko na siya ginagamit ngayon kasi I don't know, kasi nagbawas ako ng tools. Like I told you kanina, 1, 2, 3 tools, max na yon. Siguro 4. Pero kasi paid din kasi siya, 'di ba, per token based. So magastos dahil I am paying subscription for ChatGPT, Claude, si Gemini, kasi si Gemini binabayaran ko siya dahil ano, meron siyang Google, yung 1 terabyte na extra sa Google Cloud. So, yun yung reason kung ba't ko siya binili din. Nakakatulong din. Kasi yung yung sa Samsung ko, hindi ako nag-store ng mga images sa phone. It's all cloud-based. So, yung 256 GB na phone sa akin, sobrang-sobra sa akin yun. Kasi ang heavy ko naman dun sa mga ano, sa cloud. So, cloud, Apple, yun dun ako gumagastos talaga. Pero safe naman yung mga video ko kasi nasa cloud talaga sila. Wala lang. Next, AI lead generation specialist. Paki-screenshot po. If you have questions, just let me know there. Yan. So, sa lead gen, eto, popular din ang lead gen sa mga freelancers kasi ang mga business owners kailangan ng lead generation. Ayan, so HR, nandito na tayo kanina. AI Business Systems Consultant, this is our next. No? Ito, you are the highest level play. You are the highest level play. You map the business entire. Pero, like I told you, kailangan mo ng extra skill dito. So, para masabi mo na ikaw ay isang business systems consultant, you really should know how to consult. Di ba? Tama ba? Ayan, so nag-oversee ka ng mga automation. It really takes practice din naman, di ba? Yung mga experts naman sa field nila, freelancers who are charging a lot of money, they started with level 1. So if this is the route that you feel like you wanted to go to, then I suggest talagang aralin mo siya. Next, creative. Sino dito yung mga creative people? Type number 5. Creative ka ba? Ayan. Oo, pag nakapag-drawing na tayo ng maigso, ano, creative na tayo nun. Visual people, ayan. Si Razine, yes. My VA is here. Thank you so much. Ayan, so ito yung mga para sa creative people. Ayan, Razine, maghanap na tayo ng mga ano, dagdag clients mo. So you could be an AI video producer, a done for you AI agency. Yan ito malupit to. 300,000 ang pwede mong singilin dito kada buwan. AI social media manager, graphic designer, ads manager, and then CFO assistant. Ayan, so isa-isahin natin sila ulit. So sa video producer, you can charge 50,000 to 120,000 a month.
Ayan, eto kung napapansin niyo nag-iiba na yung skills. So kanina medyo Claude, medyo ChatGPT, dito pinapasukan niya na ng Runway. How many of you are familiar with Runway? Sa lahat ng mga nag-create na ng video, kahit yung naglalaro lang, even if you're just playing around, what's your favorite video producer ng AI? Runway, ano pa? Kling, ano pa? I have a suggestion, Sea-Dance. Alam mo, parang seseryosohin ko na mag-aral ng Sea-Dance eh. Nakikita ko I was trying to play around with it once. Sa user-generated content, ginawa ko siya. Ang galing din talaga. Ang ginagamit ko personally is Higgsfield. Yan, na-try ko na yan, Higgsfield. Ang dami, no? Bubbles. Hindi ko alam yung bubbles. Combo is Claude, GPT for character sheet, correct, and scenes. Yan. Mark, parang I'd like you to share more of this, no? Sana makausap kita, Mark, and then mag-share ka minsan sa sa off community about video and video creation. Ayan. So, ito very popular ngayon dahil kailangan to. So, aralin nyo lang siya, guys. You can practice, you can play around with this. Syempre, yung portfolio nyo is the things that you have already practiced on. Done for you AI content agency. Ayan. So, how many of you here have dreamt of becoming an agency sa freelancing? I used to like it. Nag-run ako nito a few years back, but I never liked it. Ayoko kasi ng maraming tao. Introvert yan. Yes, yes. Thank you, Mark. Let's share that with the community. Minsan I'll give you the floor, tas ikaw yung mag-share. Ayan, so done for you AI content agency. So ibig sabihin sa content siya, no, kasama na dito yung talagang all-in-one content, copy, graphics, strategy sa mga clients. So ito yung mga simple tasks natin. You can hire 1 to 2 managers or freelancers for overflow while you handle the strategy and client relationships. Mag-onboard. Kaya mo yun, Mark. Eto, graphic designer. Sino dito ang team Canva? Um, Aside from Canva, ang isa sa mga ginagamit ko ngayon is Gamma AI. Ayan. So, AI graphic designer. Ayan. So, para daw sa mga visual assets ng mga businesses using AI design tools. Meron ng Claude Design. Are you familiar, guys, with Claude Design? Nagko-compete na siya kay Canva. Tingnan natin kung sinong mananalo in the next few years, no? May chance ba na mawala si Canva? Possibly, possibly not. I think he made a WordPress template. Yes, correct. Si Claude kasi halimaw, parang kinuha na lahat. Claude Design is best to incorporate. I agree. Although hindi ko pa siya masyadong na-explore kasi nasanay ako kay Canva. For many, many years kasi si Canva yung ginagamit namin. But I like the theme of it. Ayan. Okay, next, AI Ads Manager. Right, right. Ito, you run paid ad campaigns. Can you please type number 4 if you know how to run Facebook ads? And number 5 if not. Tama ba yung tanong ko? Nalilito ko sa tanong ko. Number 4 if marunong ka. Gulong-gulo. Ayan. So, kung hindi pa kayo can I share with you a personal tip lang? Mag-aral kayo ng meta ads. This is one of the most profitable skills ever kahit 2026 na. Sobrang nakatulong siya talaga sa akin. Pag marunong kang mag-ads, kahit na anong isa lang mo sa lahat ng mga sinabi natin kanina, you will do well. Why? Kasi ang common question ng mga tao is, saan ko siya ibebenta? Tama, oo nga may product ako, oo nga may ebook ako, may digital product ako, maganda nga yung ginawa ko. The next question is your market, right? So most of the time, hindi mo siya ma-market kasi nandun ka lang sa community mo o hindi ka kilala o hindi pa masyadong, in your community, wala nang bibili masyado. So how do you increase the demand? You run ads. So since 2018, I've been teaching Facebook ads. Ang dami nang nangyari. Kung nakasabay kayo dun sa trend ng Facebook ads, malamang nakaipon ka talaga ngayon. Milyonaryo ka na kasi
ang ganda talaga ng ano, nung pagpasok nung ads dito. But again, ang dami na nagbago sa kanya and mas gumanda si ads manager ngayon gawa ng hindi mo na siya kailangan, hindi na gano'n ka-detailed yung sobrang talino ni Meta na kahit isalpak mo na lang yung ads do'n, siya na yung bahala sa lahat. Yeah, ako Google Ads hindi ako talaga nag-aral ng Google. I tried Google Ads pero sa Philippines kasi parang hindi ko siya masyadong nakitaan ng ano, ng potential. Pero sa US, yes, I agree, no Google Ads. I tried it. Actually, mas madali ang Google Ads. No, tama ba, Jason? Kasi ano lang yun eh, parang siguro nagawa ko 'to mga 3 years ago, 4 years ago. Mas mabilis yung interface niya. I'm not sure ngayon kasi hindi na ako gumagamit. Sa Meta talaga ako nagpakadalubhasa. Nagpakadalubhasa. I hate ads as a consumer. That's why I struggle. Think of it as a business owner, John. Ayaw mo nang nai-interrupt ng ads, no? Yeah, lahat naman ayaw. Pero syempre, yung pag-scroll mo nung newsfeed mo, nandun kasi yung pera. Ayan. So kung gusto mo ng pera, you're gonna love it. Ayan. So ads manager, mag-aral kayo nito. Isa to sa mga highly suggested ko. So automation specialist, ads manager, digital, yan yung mga route ko. If you would like to copy kung ano yung route ko, 'di ba sabi nga nila, kumuha ka ng isang mentor na ano, nadaanan niya na yun yung route na if you would like to follow yung steps na ginawa ni coach, yan sa more on digital creation. Ads manager dito ako nagsimula talaga sa e-com. Ang e-com kasi ngayon sa Philippines medyo nagsi-struggle so I don't advise that na digital marketing is really really okay. Ayan, so this one is 50,000 to 100. Lahat ng tao kailangan itong ads manager. Lahat ng negosyo, I would say, kailangan talagang marunong mag-ads. Kasi if we're just going to rely on organic, hindi siya scalable yung organic. Unless meron ka ng malaking community talaga na malaki na yung following mo, yes. Pero hindi pa rin siya talaga ganun ka-scalable. So, ads manager, ngayon pa lang, if you would like me to suggest like your homework coach sa lahat ng sinabi mo, ano yung pinakamagandang gamitin, yun, ads manager, mag-aral kayo nito, meta ads. I'll try to come up with a webinar with meta ads. Try natin. Pag sinipag si coach. Next, virtual CFO assistant. Ayan. Ito yung pangmalakasang VA, pero AI na siya ngayon. Na-promote na siya, AI Virtual CFO Assistant. Ito, mostly pera. Hindi ako magaling, ang weakness ko is Excel. Hindi ako magaling sa math. Siguro, naging, niyakap ko na yung belief na yun, kaya hindi ko siya talaga minahal. Pero sino mga magagaling sa math dito, magagaling sa Excel, pahiram ng utak niyo minsan. Yan. I super admire you guys. Pwede, hindi ko talaga to strength. Ayan, so CFO assistant. Yung mga cash flow, ayan, that's why I hire people to do this for me. Next, nung pandemic coach, ang daming yumaman sa ads. Totoo, totoo, sa pandemic. Now, the question is, anong oras na? Okay. The question is, can I do all 20? No, of course, obviously the answer is no. Which one already matches what I know? So, pinresan ko sa inyo yung 20 ideas na you can, like an entry point of you becoming a freelancer na AI powered. Which one of those? Like say for example, I wanna ask you now, ano dito yung pinakamalapit sa skills mo at malapit sa puso mo? Like, yeah, coach, I'll try to do that. Sige nga. Ads and tech. Thank you, Mary. Thank you, Nero. Wow, CFO. Lupet. Zero the content writing. Mm-mm. Tech, ano pa iba? Sige daw kung nakinig kayo. Joke lang. Digital product. Yung gusto mong aralin or yung gusto mong maging master ka or magpakadalubhasa ka dyan. Or something that you are interested in. Hi, Pauline. Chatbot. Yan. AI CFO. Daming CFO ah. Digital products. Gustong aralin automation in GHL. Yeah. What about the others? Ano po ba kapag bookkeeper of accountant? Yeah, okay, so balik tayo doon. Meron tayong question na pag bookkeeper or accountant, dito sa virtual CFA assistant, pwede ka rin dyan. Mostly yun, no.
creative. Pwede ka dito sa business side. Yan. I'll share this with you para makapili ka mamaya talaga ng mas maraming tasks. Still honestly undecided, many use AI as a tool. Correct. That's actually the dilemma of a lot of people. We use it as a tool. Pero in terms of really taking it seriously to the next level, like I want to earn money using AI, yun yung medyo nawawala yung clarity natin, right? So again, um, find something that matches what you already know. Start with something na, oh, I'm good with writing. Okay, I'm good with graphic design. I'm good with numbers. So you can start from there. There's nothing wrong with jumping to another. Like, for example, ako, hindi naman talaga ako magaling sa automation, sa mga workflow. But sometimes, naniwala ako na in demand kasi siya. So, iba-iba kasi, di ba? Yon, if you think like you follow the demand, that is okay too. For as long as nagustuhan mo yung flow niya. There was one industry before na sabi ko, may pera dito. Pero hindi ko talaga siya tinuloy. Yung paggawa ng mga website, yung mga HTML na yan before. I tried that. Nung wala pang mga AI, I tried doing WordPress. Sabi ko sa inyo, tinry ko talaga lahat. Hindi ko siya talaga nagustuhan. Parang every time na-stress lang ako sa kanya. So, really find your, it's in the middle of what you're good at right now, ano yung gift mo, ano yung gift na binigay sa'yo ni Lord, and then ano yung in demand. I think dun siya papasok. Ano dito yung mga pwede kong pagkakakitaan. So, hi Nins! Ooh! Baka nandito ba yung buong Devo? Direction na kayo. Ayan, Google Ads and AI video producer. Ayan. Okay. Ano pa? May mga questions ba dyan? Wala naman. Okay. So ito po, I'll just give you a little bit more of data, no? Clients are already hiring for this. Kasi baka sabihin mo, Coach, ano naman yan? Parang mga idea lang yan. No. According to the research, ang source nito ay Upwork. LinkedIn, ayan, no? Upwork in Demand Skills 2026 report. Pinakitaan na ng data. Ayan, LinkedIn Skills on the Rise 2026. Basahin lang natin na 109% growth in AI freelance skills. Si Upwork ang nagsabi niyan, hindi ako. 109% yung in-increase niya. Plus 329% ang AI video generation and editing. The fastest AI skill on Upwork in 2025. Ulitin natin, baka hindi nyo na-feel. 329%, the fastest growing AI skill on Upwork in 2025. So kung gusto mo lang tignan nasan yung trend, baka nandito yung pera. Baka pwede ko nang iwanan yung dati kong skill at mag-jump na ako sa susunod na I'm ready for the next level. Sabi ni Upwork, 329% AI video generation and editing. 62% wage premium for AI workers. Workers with AI skills earn 62% more on average. And plus 70% job posts requiring AI literacy. I've seen one, hindi ko matandaan kung si Meta ito or si Google, but that there is a very powerful company na i-hire ka lang niya. Number one, kung marunong ka ng AI. Yun. Isa sa mga nagiging criteria ngayon na kaya mo ba yung mga AI tools. Right? So yan. So according to LinkedIn, 70% job posts requiring AI literacy. Can you see now the perspective? This is very heavy freelancing route, no, yung niche. One day I'll discuss with you siguro yung talagang negosyo. How many of you would like that? Doon tayo sa perspective ng mga negosyante naman. Mga kung gusto mong magnegosyo, gamit yung AI. Kasi ito freelancing driven kung kailan ginagamit sa ganitong niche, sa ganitong kasi si Ofcon is really for freelancers. But ako kasi ang passion ko na talaga is really on the business side, no. I'll show you behind the scenes kung ano yung mga nagpakita na ng data kung paano ba nilalaro si AI sa paggamit ng negosyo and paano ka magiging unfireable talaga, no. How do you really position yourself sa business at papaano mo
makuha yung mga ibang business owners. My encouragement with you guys, another perspective, yun nga na sinabi ko na kanina, run something in the Philippine market. Tulungan natin yung sarili nating mga business owners. And this was my realization noong January 2026. I spoke with sa Loru sa Takeoff Summit. So, isa ako sa mga speakers nun. So, I spoke about AI. Yun yung specific na topic na inassign sa akin ni Lorus. And I have spoken to about 500, tama ba, Gidi, no? 500 plus yung mga business owners na nandun. At ang dami talaga. So, nakausap ko kasi sila. So, syempre, bilang speaker, after nun, lalapitan ka nila, they will communicate with you. Tapos, meron akong offer nun wherein I offered an AI course. So, may mga nag-enroll. So, syempre, diretso sa mga business owners. Ang kausap ko doon, mga negosyante talaga. They run spa, meron silang mga technological cameroots in the Philippines. Merong ano pa ba, mga electronics, mga nagbebenta ng mga motor, iba-iba talaga. Meron dong nurse, meron dong medtech. Yung alam niyo yung mga high precision, meron siya noon, isa siya sa mga hindi high precision pero parang ganun, may-ari siya noon. Marami talaga iba-iba yung niche nila. So na-expose ako sa kanila. Meron doon isang nagra-run siya para sa isang solar company. Si Sandy doon ko nakilala. Ano siya, sa insurance. So these are negosyante, hindi sila freelancer. So their world is different from ours talaga. And then ang dami nilang mga kailangan na nasasagot ng AI. So that's why I realized na, oh my God, may market sa Pilipinas. And yun nga, kagaya ng isang sinabi ko sa inyo, no, someone there paid 500,000 for, hindi ko na babanggitin yung coach na hinire niya. But this coach in the Philippines is a very good friend of mine din naman, no? Napakagaling talaga ng coach na to at karapat-dapat lang naman siyang um, magsingil ba ng 500,000. But you know, there's this aha moment in my life like, oh my God, I can sell that pala. Kasi ako, yes, I'm a coach, no? I'm a paid mentor sa Philippines. I do charge about 25,000 to 50,000 sa mga masterclass ko. Pero hindi na ako maakyat ng 50,000. Sinabi ko na talaga yung rate. Yun, sa group coaching. I don't do one-on-one kasi feeling ko masyado talaga siyang maubos sa oras. So I was thinking like, talagang gumagana yung calculator ng utak. Kasi ang dami talaga. So, syempre, ang kailangan mo lang naman na client sa Philippines, ano lang, kahit na 10, di ba? Mag-charge ka ng 50,000 per client. Tapos times 10, magkano yun? Pwede kang mag-charge ng retainer. Pwede kang mag-charge ng benta mo sa kanya yung app, benta mo yung ano yung special yung automation na ginawa mo sa high level. Ganun. So, tas pangalawa, kung hindi ka magaling mag-English, which most of us are very intimidated minsan kapag meron tayong mga client interview, 'di ba? Marami sa Filipino nalalaglag sa interview. Kasi nagfi-freeze na. And meron talaga tayong inferiority complex. I'm not gonna lie kasi ako I've been exposed to a lot of CEOs din sa sa ibang bansa. I've been really talking to business owners sa US. And sometimes I really feel inferior pa rin kasi parang okay, anong ginagawa nito dito? Parang gano'n. Kasi ano siya, parang siya lang yung nag-iisang Filipino brand owner dun sa Zoom, parang gano'n. So I feel like nagiging inferior din. Not that hindi tayo marunong mag-English, but siguro yung very rooted sa atin yung natatakot tayo kapag we feel like mas magaling sila. Sometimes, you know, minsan nauubusan ng 1 terabyte lang kasi yung dala kong English nung nakaraan. Alam mo yon. But what I'm trying to say here is there is a huge gap in the market and AI is expanding exponentially really, 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 really fast. And tayo, yung mga nandito ngayon, 163 people, thank you for attending this webinar, no? Like I said, this is a free webinar and this is a very simple, kumbaga grade step one level natin to. Kung gusto nyo ng yung talagang turbo charge, we can have a different discussion for that. Pero ngayon, binubukas ko lang it's a mind opener for every freelancer na, hey, there's an opportunity there for you to really do this. And I've presented you 20 opportunities for this webinar. You can pick any of those. So hinati natin yun. No? So just a recap, there are 20 opportunities and there's a lot more. Probably
But those are the most profitable. Hinati natin siya sa tatlo, depende sa galing mo, no? Depende kung magaling ka sa writing, magaling ka sa design, magaling ka sa tech and automation. So you choose. And pagdating sa client, hindi lang siya US, ang dami talaga. And what I would recommend is go to the Philippine market. Hindi sila kuripot. If they see the value of you doing this for them, babayaran ka talaga nila. They are very willing ang pagiging kuripot naman is not about the nationality, 'di ba? Pag sinabing client sa US, galante, hindi rin 'di ba? You would agree, right? Maraming kuripot. Depende din sa depende sa tao, depende dun sa business owner. Tama? Um, where can we enroll for AI classes? Actually, marami talaga. Even Google, si Claude. Yeah, thank you for sharing this, Mark. May mga libre. Si Claude, may mga provided sila na libreng courses as well. Kailangan po talaga naka-premium paid. I would say yes, Jello. Kasi kung sa umpisa hindi. Siguro you can have it for free. Libre lang naman si Claude, libre lang si ChatGPT. Pero meron siyang limitation kasi. So kung gusto mo talagang seryosohin, kasi kagaya ko, meron akong $200 na subscription. Yung iba nagugulat, no, grabe naman 200. Gusto kong palitan yung perspective nyo na ito ay pera. Yung $200, magiging $2,000 yan, magiging $20,000 yan. Kasi nag-invest ka sa kanya tama? This is what's stopping a lot of Filipinos kapag may bayad na iirita na sila. Parang may ganun, pag may bayad. Um, magkano yung $20 sa ngayon sa Filipino market? 1,000, tama? Imagine mo nag-hire ka ng assistant mo for 1,000 pesos. Is it worth it? Definitely. Kasi magagamit mo siya talaga. So, ganun natin siya tignan. Hindi siya nakakapanghinayang. It's an investment for us. Right? Yan. So, are you guys learning? Kahit medyo simple lang yung ating webinar for tonight. 1,200. Hindi talaga marunong mag-math, no? Pwede rin po siya sa session. Pwede rin, oo. Si Manus, kahapon ba yun? Naubusan ako ng token kasi si Manus, ang ginawa ko sa kanya, $20 lang muna yung binayad ko. Kasi I'm not using Manus talaga. Are you familiar with Manus, guys? Ang ganda na ni Manus, sobra. As in talaga. Claude versus Manus na yung ko ngayon, yung level ng labanan. Hindi na si ChatGPT, naiwan na talaga siya. So, si ChatGPT ko, libre na siya ngayon. I canceled my subscription sa kanya. Pero, pinag-iisipan ko kung ibabalik ko kasi napakarami kong GPT. As in, sobrang dami kong GPT. Tama ba na magagamit mo lang si GPT kapag paid yung tool mo, di ba? So, yun yung iniisip ko. I'm thinking about that kasi mawawala yung mga GPT ko. Tapos, lahat ng mga memory ko dun sa ChatGPT, nilipat ko na siya kay Claude. Now, meron akong isang tool na ginagamit, si Manus. I'm exploring that as well. Ang ganda-ganda niya talaga. However, naubos yung 2020, kaya naka $200. Kasi parang every time nag-upgrade ako, nagdadagdag ako ng tokens. Kailangan niyo po kasi ng tokens sa kanya. Yun yung medyo doon, magastos. Kasi yung subscription is only 1,200 pesos. Pero yung tokens, medyo mahal siya. So ikaw, 'di ba? I mean, at the end of the day, it's still your business. I'm giving you a perspective na wag mong panghinayangan yung sarili mo. Talagang all out ka dito kung gusto mo talagang seryosohin. Ayan. So, next, the real talk Darbs. Why most people watching this will do nothing and how to be not that person. Because at the end of the day, maganda yung webinar, may natutunan ako doon, tapos babalik ka na naman sa buhay mo. Tama? Tapos maghihintay ka na naman ng isa pang webinar na makikinig ka ulit, pero you're not doing anything. The 3 reasons people do not move. And this is the last part, okay? Number 1, I need to learn more first. How many of you are guilty with number 1? Kailangan ko matutunan, di ba? Hanggang sa 6 na buwan na, hindi mo pa rin nagagawa kasi scroll ka ng scroll. Doom scroll ka lang forever. Yan. So, yeah, tapikin natin yung mga sarili natin, no? Ganyan tayo. Guilty. I need to learn more. Analysis paralysis.
Yan, you don't. You start with what you already have, add AI on top. Kaya kanina, pinapili ko kayo dun sa tatlo. Saan ka magaling? Di ba? Writing ka ba? Tech ka ba? Or nasa creative design? The learning happens as you do the work, not before. Yeah, can we type aha? Tama ba? Natutunan, may na-realize ba tayo dun sa number one? Type number two. I don't know which one to pick. Ikaw ba yan? Type number two, hindi ko alam. Lahat tayo guilty dito. Pick one of the closest sa current skill mo. That's it. Direction over perfection. Yan. Pakisabi dun sa katabi mo sa Zoom. Yan, na nakapatay ang camera ngayon. Direction over perfection. You can pivot later. Yan. Me too. Minsan po parang kaya ko naman lahat, kaya hirap mag-decide. Yes, totoo. That's actually one of my, ano din, pitfall din, yung marunong ako sa lahat. When I had like a ChatGPT reflection nung nakaraan, sabi niya, hindi ka marunong eh, marami kang alam. Sino dito yung ganon, no? Marami siyang alam. So sobrang dami niyang alam, hindi niya ma-execute lahat kasi nga ang daming tumatakbo sa isip niya. Yan. Hi, Rom. Nandito ba si Rom? Nandito yung buong becoming family ko. Nandito yung pamilya ko, guys. Ayan. Direksyon na kayo, alas 4. Ayan. Si Freedom din nandito. Oh my God. Sino pang nandito? Itong mga to. Sama kayo sa Ofcon. Becoming thread na yun, no? Si Mama Sheila, hello po. Si Sarah Suyom na lang ako. Ayan. Anyway, number 3, what if I fail? Can you please type number 3 kung ikaw to? Naka-RFTC mode ba kayo, guys? Yeah. Doing nothing. Ayan. Doing nothing has a cost. Every month you wait, someone else is already charging for this. Oh my God, I cannot stress that enough. Every month na naghihintay ka, someone else is already charging for this. Inaction is also a decision. Can you please right, ito yung mga gusto kong realization natin, no? Inaction is also a decision. Yan, pakikalabit mo ulit yung tao dyan sa Zoom. Sabi mo sa kanya, inaction is also a decision. That's a very deep one, no? Kung hindi nyo siya na i-internalize pa ngayon. Yung hindi mo paggawa ng action, decision mo pa rin yan. It's a choice, right? And it's an expensive one. Nandito yung complete yung triad ko yesterday. Ayan. Yes, I agree. Fail fast and rebound. Rebound talaga. I like that. Fail fast and rebound. Yan. Oo, ano ko ngayon? Coach mode na RFTCs. Yan. Tama ba? Are you guys learning? So, ito yung mga tatlong reasons why people do not move. And again, babalikan natin to, no? As I see you, can I see you back on December 2026? And tell me, kamusta ka na? Kamusta na yung AI journey mo? Meron na bang client? Kumita na ba? Hindi yung marunong ka na ng duli. Ang tanong ko na sa'yo sa December, kumita ka na ba? Meron ka na bang client? Ganyan. I'm gonna show you something. Pwede ba ako mag-stop ng screen? Okay. Di ba? I'm still running. Thankfully, ang data natin ay nakaano pa, kumakapit pa siya. Ayan, this is a digital product that I created. It's a 30-day mom.cc. Maganda ba? Type maganda kung maganda yung pagkaka-design ko. Huwag yun ang pagsasabi to akin to. And hindi ko na siya binibenta ngayon. Look, 499 siya. Pinractice ko to sa Philippine market. But I ran this. Hindi nyo pa nakakita yung buo. Wait lang. Bago nyo purihin. Exas. Hindi maganda kasi talaga siya. Ako din gandang-ganda ako dito nung ginawa ko siya. Yan. Scroll, scroll, scroll. Right now, we are Keme Keme Roots. Ayan. Pinapakita ko lang yung sa inyo yung buong funnel. 499. 300. Saved. Tingnan mo may mali pa dollars to. Ngayon ko lang to nakita. Ngayon lang nag-proofread. 300 wala namang nakapansin. Ako lang. Ngayon ko lang siya nakita. Yan. I did this. Do you want to do something like this too? This is a funnel now. Huwag kayong mag-checkout kasi ano to nakalink to sa Sendit.
makukuha ko sa inyo. Piso to, kapag nilagay nyo piso. Pero hindi siya, hindi siya running ngayon ha. Baka mamaya may mag-check out sa inyo. Pinakita ko lang sa inyo yung funnel kung paano siya. Isa sa mga example na we do the talk. Na we're really creating something from AI. This is an AI generated product. Hindi ko siya, syempre may binasa ko to. Syempre inedit ko to, meron lang mga proofreading na. But kung mapapansin nyo, naka-dollar sign siya kanina because I was selling this for $27 before. Yun. So nagkaroon lang ng issue sa Stripe and all that, channeler. Kaya parang gusto ko na lang na ano. But what I'm trying to say is, sabi ko sa inyo kanina, di ba, digital creation yung isa sa mga route ko. Imagine you have like $27. Nag-calculator. Let's say makakabenta tayo ng 27. Like, say halimbawa, 10 ebook. So, ebook kasi to, yung dulo niyan. Ay, actually, that's a course. Hindi siya ebook. Course yung ginawa ko na yan, times 10. That's $270 a day. Magkano? 59? Magkano conversion natin ngayon? Tama ba? 15,000. Ulit. $27. Pagpalagay mo nakabenta ako sa isang araw ng 10. Tama. 10 yung nabenta ko sa isang araw. I earn $270. Tama. Tingnan mo, ang galing ko talaga sa math. Tapos times 59 pesos. 15,000. Tama ba yung math ko? AI without human touch. May CJ touch. A little. Pero, tama ba to? For a day, no? Can you please type yes or mali? Tama ba yung compute ko? Let's say, for example, nag-run yung ads ko for like 30 days na tama. Kumain ka na? Hindi pa ako makain. Nabasa ka ba? Hindi na. Bakit gano'n? Kasi yung mga bagong pasok siguro, no? Ayan. 500,000. Tama ba? Running at $27. Siyempre, ano yung mga skills na nakastack? Hindi na to kasama sa guys, sa presentation. I just feel like sharing this to you. Real time. And siguro, nasa laptop kasi yung ibang mga ginawa ko. Pero I have a lot of digital products like this. Imagine, 500,000. Siyempre, ang maganda nito, oh my God, ayoko nang ma-rabbit hole. Ang maganda dito, wala siyang fulfillment. Hindi kagaya ng Shopify, hindi kagaya ng mga e-commerce products na limited siya. Like, for example, 5,000 na ubos, sold out ka, di ba? Tapos may shipping pa kami, may mga kung ano-ano pang fee sa Shopee, sa platform. Pero ito, kaya nagustuhan ko rin yung digital product kasi pwede mo siyang ibenta kahit na this is US market, yung ginawa ko dito. US and UK ko siya niran. Tapos, tinry ko siya sa Philippine market. Are you learning? Nakikita niyo ba na, possible pala talaga, no? Na kumita tayo sa AI. Layo na natin. Nawala tuloy yung slides ko. Ayan. So you just saw 20 opportunities plus the real example na pinakita ko sa inyo kanina. So of course, I'll show you a lot of more examples and live, dun sa 20 opportunities na yon, you know what each one does, ano yung mga skills na kailangan mo, and yung income, di ba, yung income bracket. Now, the real question is, which one is yours and when are you starting? And you pushed your products po via ads. Yes, via ads. Kasi syempre hindi naman tayo kilala sa US, na wala tayong following sa US. So what I did is really run ads. So yung ginawa kong stacking ng skill doon is I know AI, I know digital marketing, I know how to run funnels, I know how to create that. Tapos yung funnel na ginawa ko na yun is templated yon. So I can give you the templates. If you want that, like for example, Coach, I want to get your funnel like that, yung template. It's powered by High Level. So High Level yung nagra-run sa background. I can give it to you. I have so many templates. Like, kahit na ano niche yung gusto nyong pasukan, meron akong mga funnel for that. And then, sell mo siya. So, ganun yung naging route ko sa pagkita ng pera. Okay, so this is my call to invitation for you guys for Ofcon. Are you still here? Did you appreciate po yung ating call ngayon? Can you please type number 1 kung may natutunan naman and nagkaroon ng a little bit of perspective. Thank you for still being here. I appreciate you guys kahit isang oras tayong magkasama ngayon. Thank you for lending me your 1 hour. I know this is free, pero mas mahalaga kasi sa akin yung energy mo tsaka yung oras mo, no? Kasi hindi na natin mababalik yung 1 hour na yan, right? You cannot just go back and
then I wasted 1 hour. So thank you. I honor you. Thank you for saying yes to this, for saying yes to yourself. My invitation for you is for the upcoming OFCON. Malapit na po siya. So kung na-appreciate niyo yung ganitong klase ng webinar, we have a full day of like this. Ako, si JV, si Marge, si Joanna, si Nikki, plus meron tayo mga iba pang panelist na mga freelancers na nandun. Papa Gids, can you put the ofcon.ph link po sa sa ating sa chat? Okay, si Sige Razine. po, Coach. Thank you. Yun. So please go to ofconph.com. Pwede rin to sa Zoom. Like for you, John, if you cannot make it to Manila, you can do this online. So pwede po siyang via Zoom. But ito lang yung request ko sa inyo pag attend nyo ng OFCON. You have to be there like as if you were there. No, do not multitask kapag nag-Zoom kayo. So if you appreciate this kind of talk, sa OFCON, I will discuss more. I made sure na hindi ko so actually, I'm really holding back on this kasi meron akong mga nasa OFCON na I'm gonna share na wala dito sa presentation na to. Si Marjorie Aviso, if you're familiar with her, she is the CEO of Telework PH. Meron siyang 1,600 freelancers na full-time na employed sa kanya. So she's the founder of one of the largest BPO freelancing industry. BPO freelancing industry, one of the largest BPO in the freelancing industry. Sorry, nagkulang ng preposition. Yun, 1,600 yung employed niya. She will reveal data sa OFCON na proprietary siya, na hindi siya pwedeng i-share sa labas. You're going to hear that the real data of AI in the Philippines and yun um, larangan natin dito sa freelancing. She will share that exclusively sa OFCON. JV will be talking about automation, workflow, high level, Claude, Codex, mga ganyan. Si Nikki will be there to talk. Nikki Jurado. Si NFG, if you're familiar with her, she will be our keynote speaker. So I invite you to really be in OFCON because you owe it to yourself na talagang mag-aral ngayong 2026. I kid you not, talagang napakabilis niya. And I know, nakita mo naman firsthand kung gaano kabilis ang AI ngayon. The AI now is different from the AI that we had 2 years ago, 3 years ago. And this is the best time talaga na aralin mo siya. Lalong-lalo na, syempre, how many of you here are breadwinners? Can you please type number 1 if you are a breadwinner? Kailangan mo siya kasi kailangan mo siyang sabayan dahil ito yung pinaka-perfect time para bumulusok ka talaga. Kung na-miss mo yung e-com, kung na-miss mo yung dropshipping, yung kasagsagan ng Shopify, kung na-miss mo yung kasagsagan ng Facebook ads dahil dati kahit $1, ang balik noon 10x eh. Ngayon mahirap na siyang kunin sa Facebook ads. Yung pinaka-early stage, ngayon. So I do not really take this lightly when I say hop on. Talagang mag-aral ka. Now, OFCON is going to be in Winford, Manila. I want you to be there face to face. Kasi iba yung energy nung container na yon kapag nandun ka sa loob. Kasi wala kang choice dun kundi mag-aral. Tama? Pag nasa bahay kasi tayo webinar, may distraction, no? Naglalaba ka, nagsasampay ka, tapos yung laptop katabi mo. Minsan hindi kasi siya suitable for learning. But if you are capable naman to go in Winford, I highly recommend you be with us there. So it's just one day of you sitting down talaga. Let's sit down together and really do this together. Mag-aral tayo ng AI. And as my promise to you, I'm gonna share the webinar presentation. Let me just paano ko to i-share sa inyo? Can I share this sa Zoom? Do you have any questions? Did you learn something, guys? Na-appreciate nyo ba ang ating Kasi gusto ko talagang, alam mo yun, ako sa sarili ko, tutuloy ako dito, bahala kayo. Alam mo yung ganong level na magpapayaman ako dito. Pero syempre, gusto ko magkakasama tayo kasi grabe lang talaga. Grabe yung pagbulusok ng AI, grabe yung pagbulusok ng lahat ng mga exponential. So, I'm sharing this with you kasi sa totoo lang, ito,
personal share ko na lang 'no. Minsan gusto ko na lang talagang tumahimik. Alam mo 'yun, ang sarap kumita ng pera ng silent lang. Nakita niyo yung digital product na yun, I have 20 of that, I have 50 of that. Kaya ko siyang gawin in just one day kasi may AI naman, hindi ko siya kailangan gawin, ng mano-mano. Tapos I've been silent for a long, long while kasi I really wanna be, doing the money on the background. Pero every time na makakabasa ako ng wala pong pakain yung anak ko, walang pang-diaper yung anak ko, tapos pupunta ng ibang bansa para magtrabaho doon 'no, mangamuhan sa ibang bansa ta's 'pag tinanong mo siya magkano yung kinikita mo dun, ₱30,000, ₱20,000. Like, what the fuck? Parang kaya mo yan dito sa Pilipinas nang hindi ka umaalis ng kwarto mo. Nasa kwarto lang ako and I'm a living testimony na kaya mo. Alam mo yon, baka hindi mo lang alam kung saan ka talaga titingin kasi. Kaya natin ginagawa yung mga ganito for the country. And ito pa yung isa sa realization ko 'no, yung ChatGPT, yung Claude, yung Gemini, lahat ng mga sinabi nating tools na yan, ginagamit 'to ng lahat ng tao sa buong mundo, US, UK, Australia, Singapore, they are being used by first world countries. Pareho tayo ng tool. Pero bakit hindi ginagamit ng Filipinos ng tama? So, we are inviting you in of con. Magpaka-geeky tayo dito. Aralin natin talaga siya. Let's sit down together and do this. Kasi sayang yung opportunity. Yung AI, naniniwala ka ba na meron siyang face? Hindi siya ganito forever. Meron siyang stop point na hanggang dito na lang siya. Katulad ng Meta. 'Di ba? Mahal na yung ano ngayon, yung pag-run ng ads, katulad ng Google Ads, pero dati mura siya. Nandito ka sa phase na mura pa siya. Nandito ka sa phase na wala pang masyadong may alam. Kasi kung tiningnan niyo yung kaninang mga tanong ko, 'di ba? Hindi tayo lahat, majority pa tayo dito, hindi natin siya nama-maximize. Ibig sabihin, lahat ng mga tao sa labas ng webinar na 'to, hindi pa rin nila nama-maximize. Bakit hindi mo simulan? Bakit hindi ikaw yung unang mag-maximize at magpakadalubhasa? I really like that term now, na magpakadalubhasa ka sa AI, tapos you charge a lot of money outside. At 'wag na sa mga nasa ibang bansa, dito ka mag-focus tayo sa Philippine market. Ang dami talaga, promise. So yun yung aking giggle. Yun yung aking, reason, the biggest why I'm doing this. I'm gonna share with you the PTX file sa chat. Just give me one moment. Can you see the chat now? I gave you the presentation para ma-copy niyo siya. Yan. So download it. You can review the file na ginawa ko. And just so you know, I'd like to take this opportunity to say thank you to Claude. Si Claude yung gumawa ng presentation na yan. So kung nagandahan ka sa design kanina, si Claude ang gumawa niya. 100%. Yeah. So my website po ba? Wait, let's take a picture if you would be okay with that. Let me remove my spotlight. Pakibukas yung mga camera para lang meron akong ano, paano nga ba magtanggal ng spotlight dito? Papagidi pa ayun, remove. Ayan. Papabukas po. Let's, I'll answer some questions later. Teka lang, mag-picture muna tayo. I wanna see your beautiful faces. And smile, smile like a millionaire. Okay, I want you to close your eyes muna. Close your eyes for a bit and imagine na ikaw ay isang AI-powered business owner na kumikita ka na ng magkano? Magkano yung gusto mo? Yung nasa isip mo ngayon, yan, yung amount na yan. I want you to imagine and feel the energy na it's already happening right now. Nandiyan ka na sa state na yan. Okay? Now, with that amount in your mind, I want you to open your eyes and I want you to turn on the camera and give me your best smile. Naku. Oh, ganda ni Angel, millionaire na talaga. Okay, so take a picture. Let's take a picture in 3, 2, 1, smile. One more, wait lang, capture. Sorry, one more. Mag-manual na nga lang ako. Next page. Keep your smiles on. Millionaire smile. We have 6 pages. Yung hindi magbubukas ng camera, hindi yayaman. Ay nako. Ito na nga yung test ni Universe, hindi mo pa ginawa. Ayun na nga. Nagbukas sila lahat eh, no? Ayan, so smile.
Second page. Okay lang yung may sampayan. Okay lang, sama natin yung mga sampay. Third page. Ay nako, magbukas kayo ng camera. Third page. Thank you.